Ayan mga kamangyan, isang mapagpalang araw ng Biyernes. Sa babahagi po natin ngayon, paki-share na din sa iba. Kasi yung sinasabi na pagbubukas ng third eye, pwede po nating pag-isipan yan bago nating gawin. No? Sa totoo lang, yung pagbubukas po kasi ng third eye ay isa sa napakadelikadong gawain pagdating sa spiritual. Kasi po, yung pag-a-active ng third eye ng isang tao ay talagang medyo mapanganib. Sabihin na natin ganun, Kasi pag once na mabuksan mo yung third eye mo, pwede kang masiraan ng ulo. Kasi talagang lalo na kung full vision yung third eye, Lahat kasi ng hindi mo nakikita dati, nakikita mo. Tulad ng mga kaluluwa, mga nuno, mga engkanto, o lahat ng mga laman lupa. Maging yung mga bad spirit, makikita mo yan. At hanggang sa pagtulog mo ay makikita mo sila. Kumbaga kahit yung isang kapahamakan na dadating pa lang ay makikita mo na. Maging sa pamilya mo o sa mismong katawan mo o sa mismong ikaw. Ang pagbubukas din po ng third eye ay may mga proseso. Pwede kayong gumamit ng orasyon tulad dito. Ito pong orasyon na ito ay talagang subok na. Yan po pinakita ko, hindi para hikayatin kayo na mag-open o magbukas kayo ng third eye. Sabi ko nga, pag-isipan nyo muna po ng mabuti kung talagang willing kayo na magbukas. Kasi talagang napakadelikado, sa totoo lang, Pwede kasi mangyari na hindi mo kayanin yung mga makikita mo. Kasi dati hindi ka nakakakita, nung ma-open na yung third eye mo, makikita mo na yung mga hindi mo dapat makita. May mga proseso pa din na hindi ginagamitan ng orasyon para mabuksan o ma-active yung isang third eye ng tao. Tulad po ng meditation sa isang tahimik na lugar. Meditation na talagang ikakalma mo yung utak mo, yung pag-iisip mo. Kumbaga may problema ka ay talagang aalisin mo muna yan. Para mabalance mo yung aura, lumabas yung spiritual energy, at ma-active yung pineal gland mo sa mata na sinasabi nga na third eye ng isang tao. Mahirap man pong gawin yun kasi sa totoo lang, pagdating po sa meditation, talagang ikakalma mo yung sarili mo. At kalimitan, ginagawa po yan na mag-isa ka lang sa isang kagubatan. Tahimik yung lugar, kumbaga kailangan i-focus mo yung sarili mo, mag-meditate ka, yung iisipin mo na talagang goal mo na mabuksan mo yung third eye mo. Kumbaga, kailangan na maririnig mo lang dyan pagaspas ng hangin, galaw ng mga insekto, galaw ng mga dahon. At may proseso pa din na maglalagay ka ng tuldok o marka dito sa gitnang ito. Haharap ka sa isang salamin at doon ka lang magpo-focus. Yan po yung tinatawag na magnetisador. Kasamahan po yan ng magtitiri ka ng kandila at tititigan mo yung kandila sa kanyang apoy hanggang sa siya ay humina at mamatay. Doon lang po sa prosesong yun, hindi ka talaga kukurap. Pero yun nga po, isang babala para sa akin yung pagbubukas ng third eye, mga kamangyan. Kailangan talagang pag-isipan nyo munang mabuti. Yun po ay payong kaibigan o bilang isang spiritual, payo lang po, pag-isipan nyo muna ng 10 beses o gawin nyo ng 1 beses. 100 beses na. Yan, isa pong mapagpalang araw sa lahat at sana po yan, medyo makatulong yung binahagi natin sa inyo. God bless po sa inyo mga kamangyan.